Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ngayon, o kung nasan man kayo ngayon. Mga kababayan ko, lalo na sa mga kabataan na nasa dorm o nasa condo. At syempre, ang ating mga bagong bayani ngayon, ang ating mga OFWs na nasa iba't ibang lugar ng mundo. Sa Middle East, sa Europa, land-based o sa barko. Kamusta kayo dyan? Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At welcome po sa ating channel na channel nyo rin ito. No? Ngayong April 15, 2026, mainit na ang balita. No? Si Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, impeachment claims versus VP Sara will just fizzle out. New bid may be pushed next year pa. Si Congressman Kiko Barsaga mismo, Cavite 4th District Representative, ang nagsabi niyan. At tayo, intellectual at fact-based tayo rito. Walang drama, puro analysis. Bakit fizzle out? Bakit pointless ang impeachment process ngayon? At bakit posibleng may bagong bid next year? Tara, i-breakdown natin ng walang kinikilingan pero may tapang. Kasi sa mundo ng fake news at political chatro, ang katotohanan ang unang sinisigil. Ready na ba kayo mga kababayan? Hit like, hit that like button na kung pro-truth kayo, let us go. Una, kilalanin natin si Congressman Kiko Barsaga. Hindi siya ordinaryong politiko. Ano po yan? Anak po yan ng mayor. Anak po yan ng dating congressman. Naging konsehal din po yan. At ngayon, ay talagang ano po yan, no? Nasuspend po yan twice. Ngayon, nakabalik na po siya. Okay? Ngayon, kahit suspended siya ng mga nakaraang buwan, no? Dahil sa mga issue na yan, ngayon, meron siyang cyber libel case. Ngayon, nagkaroon nga po ng warrant of arrest. Pero 8 counts po yan. Nagkaroon po siya ng 8 counts na case at lumabas nga ang warrant of arrest, pero bailable naman siya. So nakapag-bail po siya ng humigit kumulang 48 times 8. 1,000 pesos. 48,000 pesos times 8. Something like that. Kayo na po mag-compute. Tapos, siyempre, marami po nagsasabi, lalong-lalo na yung mga kababayan niya dyan sa Dasmariñas, na political harassment daw. No? So, hindi siya natakot. Ngayon, si VP Sara mismo ang nagsabi, the suspension of Representative Kiko Barsaga is part of efforts to silence voices that speak uncomfortable truths. Yan ang klaseng suporta ni VP Sara kay Congressman Kiko Barsaga. Si Kiko, matagal nang anti-impeachment versus VP Sara Zimmerman Duterte. Noong January pa, sinabi niya publicly na hindi siya pipirma sa kahit anong bagong complaint. Why? Kasi fact-based siya. Intellectually, tandaan natin, impeachment ay serious tool. Hindi ito weapon for 2028 positioning. Si Barsaga, bilang insider sa House, nakikita niya ang timing. Election season na, malapit na. At ang focus dapat sa all crisis, pogo, o real issues, hindi sa hearsay. Kasi po 2027 next year, October, magpa-file na po yan ng mga iba't ibang mga tawag dito, ng Certificate of Candidacy nila or COC. October pa lang. Kasi pag ano yan, pag nag-file na po sila October, last week of October, tapos for printing na po yan for the May election. No? Yung sa campaign pa lang. No? Yun. Kasi matagal din po ang proseso ng pag-print ng mga yan. Parang sinabi niya, guys, election season na. Bakit kayo nag-i-invest sa impeachment na parang stock na sure loss? Classic Barsaga, no? Sharp, witty, and grounded sa batas. Ngayon ang core, April 14 hearing with Ramil Madriaga. Isa pa yan. Si Ramil Madriaga, may kaso po yan. Ilang beses ng kinasuhan. Nakakalabas-labas lang. No? Hindi natin alam bakit po. Ngayon, kidnapper allegedly, karnapper, something, ba't natin pinapaniwalaan? Di ba? Ngayon, alleged bagman daw yan ni VP Sara Zimmerman Duterte. Pinapatubulan din ng mga kalaban ni VP Sara. Explosive daw ang testimony. Family funds, confidential funds, lahat yan. Pero critically, tanungin natin, credible ba siya? Yun po no? Credible ba siya?
kung kaya niyang gawin yung mga dapat mga kriminal na ginagawa, nakuha niyo po ba? Di ba? Si Madriaga po, self-confessed former associate. Pero ang company, VP Sara Duterte at even Panelo, yung abogado, yung batang Panelo, abogado po niya, tinawag siyang weakest link. Bakit? Kasi ang ebidensya niya ay mostly hearsay at bank accounts na open naman for scrutiny. Pumayag pa siyang mag-waiver. VP Sara's confidential funds ginamit para sa Intel Ops, disaster response at anti-drug, hindi pork barrel. Constitutionally, ang impeachment ay kailangan sufficient in form and substance. Si Barsaga bilang kinatawan ng 4th District ng Cavite, Dasmariñas, nakita niya na maraming procedural flaws. Kaya parang impeachment na walang smoking gun, kundi lighter lang na walang gasolina. Fizzle out talaga kapag walang substance. At politically, riff ng unity team o power play para sa 2028 election. Mga kabataan, OFWs, isipin niyo kung patuloy ang ganitong distractions, sino ang talo? Tayo, ang ordinaryong Pilipino. Okay, bakit confident si Barsaga? Una, election season, house rules at political reality. Mahirap mag-push ng impeachment kapag malapit na ang midterms o national polls. Pangalawa, president. SC rulings noon pa, man on 1-year bar. Kahit may new complaints, ang substance ang kailangan. Pangatlo, public sentiment. VP Sara remains popular sa masa at kabataan. Polls, fact-based, show high trust. Ang Madriaga hearing, parang chatter, entertaining pero walang lasting impact. Si Barsaga mismo, despite suspension, nagsasalita pa rin. Yan ang tapang at sinabi niya, I will campaign for VP Sara Duterte in 2028. Boom, no? May plano na para sa kinabukasan. New bid next year, possibly, no? Posible. Pero magiging weaker dahil sa timing at public fatigue sa political drama. Hindi na lang ayusin ang ekonomiya, no? Hindi na lang pababain ang presyo ng gasolina, di ba? Mga ganyang bagay. Bakit po natin pinag-aaksayan yan ng panahon? Hindi naman po credible yung witness na yan, di ba? Kung ako sa kanila, i-file na yan, nasa Justice Committee po no? Mag-decide na kayo kung ano po ba dapat. Pagkatapos ng plenaryo. Tingnan natin kung may sapat na boto sa plenaryo, no? So pag sa plenaryo, umano na yan, mag-elect na sila ng kanilang mga prosecutors, no? Yung managers, prosecutors nila para naman po sa impeachment court sa Senado. Okay? Tapos pagdating sa Senado, tingnan natin kung ano ba talaga, di ba? Pero tingin ko, pagdating sa baka nga alanganin pa sa plenaryo ng House at pagdating sa Senado, baka mas alanganin pa. Something like that. Kasi kailangan nila ng numero doon. Madami-dami din po yun. Diba? Ngayon, talaga namang kita-kita naman natin ang suporta ng Senado kay Vice President Sara Duterte. Okay. Para sa mga OFWs, imagine niyo habang kayo nagpapadala ng pera, ang gobyerno ay busy sa impeachment. Pero 'di ba dapat ang siste ay dapat nakafocus tayo sa ekonomiya. Nakuha nyo? Ekonomiya sa mga trabaho ng mga kabataan, mga fresh graduates natin at mga trabaho ng ating lipunan, no? Yung mga ating mga kababayan. Siyempre, yung remittances, bawasan ang tax, or kaya kahit hindi bawasan, ilagay sa tamang mga proyekto. Si VP Sara Duterte, consistent po yan sa edukasyon, sa mga guro, sa mga estudyante, at sa health. Yan ang real governance. Kaya po, sama-sama po natin suportahan si VP Sara Duterte. A quick break lang mga kababayan. Habang deep dive tayo dito sa politics, paano nyo ba naririnig ang ganitong long-form content? Marami sa inyo, OFWs, nasa biyahe o night shift. Kaya, i-plug ko lang to, shameless plugging lang. Check this wireless earbud sa Shopee, Crystal Clear Audio, long battery, perfect para sa podcast at live hearings. Power bank, 20,000 mAh naman. Never lowbat kayo sa airport. Smartwatch para i-track ang health nyo habang stress sa balita. Portable Bluetooth speaker para sa dorm watch parties. Fast PD charger, 30 minutes full charge. At LED
ring light kung gusto nyong mag-react sa YouTube mismo. Lahat affiliate via Shopee at Lazada, hindi lang sa link sa description, pero itatag din po natin yan. Siyempre, suporta nyo is equals to mas maraming truth content. Mga kabataan, kayo ang future voters. Huwag kayong matrap sa social media echo chambers. Si Barsaga teaches us, tinuturuan niya tayo maging critical, fact-check, at suportahan ang leaders na may substance, hindi spectacle. Ngayon, OFWs ha, kayo naman ang backbone ng ekonomiya. Ang impeachment drama, distraction lang. Si Sara at Barsaga, pro-people sila. 2028, possible Sara presidency, imagine stable Philippines for your families. Parang pelikula, The Impeachment That Fizzled, directed by political opportunists starring weak witnesses. Sa huli, mga kaibigan, si Congressman Kiko Barsaga, tama, mag-fizzle out ito. New bid next year, possible, pero mas malakas ang laban ni VP Sara Zimmerman Duterte. Tayo, maging informed, maging vigilant. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. I-like naman po, i-subscribe, comment down below, Barsaga tama, at share natin. Next video natin, Sara 2028, deep dive. God bless the Philippines, peace out, at mabuhay po ang Pilipinas.